So yan mga ka-travelers, nandito tayo sa Hingog City ngayon. At nakapagpakarga na po ulit tayo ng gasolina. Parang wala na akong bis-bis Nagpapultang na po ulit tayo dito. Ang nakarga natin ay 6 liters galing doon sa Bugo, Cagayan de Oro City. 122 kilometers. Dito tayo dumaan via Balingasag. Hindi tayo nag-Claveria kasi masyadong matataas ang bundok doon, ano? Kargado tayo at medyo mahirapan tayo sa paahon doon. Kaya dito tayo, umikot tayo, 122 kilometers at nakaubos tayo ng 6 liters hanggang makarating po dito sa Hingog City. At ngayon ay tatakbo naman tayo ng mahigit 100 kilometro uli. Mula dito sa Hingog, papunta naman ng Bayugan City para sa ating final destination. Kaya tara! Ang oras natin 7:38. Umalis kami doon sa Cagayan ay doon sa may Bugo 4:38 parang ganoon. Tapos nakarating kami dito ng mga alas 7 mahigit. Mga 2 oras at kalahati namin pong tinakbo ito. Tara, larga na uli. Ginagawang posporo. Ayan. Ayan.
Ay, yung... Tulak. Hindi, yung kalsado mo na. Ha? Ay! Kalsado, kalsuhan. Oh, overhead! Kalsuhan. Langanin tayo, nalanganin. Agoy. Sobrang init. So yan mga ka-travelers. Naalangan tayo dito sa Paahon. First time tayo naalangan ng ganito sa Ahon mga ka-travelers. Sobrang init na. Ang makina. Aroy, yung ating langis pati oh. Tagas-tagas na. Aron. May problema. Agay, tagas-tagas ang langis. May langis pa kaya ito. Baka naman kaya Tignan natin na. nagtagas na ang lang. Nasaan yung ating ano dyan, be? Kang kasi may kinuha. Ay, nako, nangyari. Sabi init eh. Usok eh. Pinapay lang eh. Oh, sobrang init. Bisaya. Gamay lang lang. Oo. Usok ah. Tingnan natin. Usok, grabe. Gamay lang lang eh. Oh, ba't ganun yun? Wala muna tayo. Mayroon dyan. Tingnan natin. Bagtuan natin to kung... Ay, ikaw, kasama. Tulak natin bago pag ano. Kaya pa. Kuhan, sobrang init. Kuhan, na-overheat. Init ba? Init tayo. Nalanganin ko dito kanina. Ay, grabe init ah. Paro pa man yung overheat. Mga ka-travelers, usok eh. Hindi nga daw. Usok ang makina. Ngayon lang ito nangyari. Nabing inita. Pagdating to Bayugan. Pag-abot anig Bayugan, punta na po ni kay Chief Mechanics. Di ba kay Ito nang ipa-condition kay Allen, Papa, pwede Joel Allen TV. Po. ba kay Balihon? Yung makina, dali mo kay Balihon. Ano, pahilot mo doon sa kay Balihon yung makina? Papa, dalon kayo Max Allen. Paano lang natin to kay Joel Allen TV. Papa, Dali natin kay Joel Allen TV po. Papa, ikaw na lang dala doon sa mechanic ko. Na Ikaw ang ayos. kay Joel Allen. Tingnan lang muna natin palamigin. Grabe, inita. Ano magpilit? Dire sa to pamisamis pa ni. Magsaysay pa din eh. Diyan sa Dito kami, nabot kami sa may paakyat ng doon sa may papunta na ng Carmen galing magsaysay. Sobrang taas ng ahon no. Ayan. Ano, nasa taas ng kabundukan. Oo. So nagkuan. Pero palamig-lamigin muna natin. Pagkatapos natin magpahinga ng ilang mga minuto dito sa may paakyat dahil na overheat tayo, nag-utay-utay na ulit tayo na maggapang pataas mga ka-travelers para makaplastar tayo doon sa medyo hindi naman alanganin. Dito pala kami ngayon sa boundary ng Magsaysay at ng Carmen. Ito po ay bali boundary na ng Misamis at ng Agusan del Norte. Ginawa ko, naisipan kong buhusan ng tubig yung oil cooler. Pagkabuhos ko ng tubig sa oil cooler, automatic ay umanda. So parang may naisip tuloy ako ngayon, yung oil cooler, dapat pag nag-aahon, meron siyang pumapatak na tubig. Okay na ulit yung andar niya, ginawa ko. Binuhusan ko ng tubig yung oil cooler. Yan o yung oil cooler, binuhusan ko ng tubig dito sa taas. Pagbuhos ko ng tubig sa oil cooler, ayan, umayos na uli yung andar. Grabe, kanina biglang usok talaga. Usok yung langis sa loob, pero dahil pa langis. Ay, yun pala, problema. Kahit may oil cooler siya, kapag ka sobrang ahon, sobrang bagal, dahil wala kang hangin pa rin, ay overheat pa rin. First time natin yung nangyari na tumirik tayo pahon. Sobrang akyatin to, akyatin. Nakatungtong na kami sa taas ngayon. Oil cooler. Uy, di makaabot. At ayun nga mga ka-travelers, pagkatapos na makapagpahinga tayo at mapahinga natin ng kaunti, ito si Chariot dahil sa sobrang init ng makina sa haba kasi ng ahon ay nagtuloy-tuloy na tayo. Nandito na tayo sa boundary ng Agusan del Norte. Papasok na tayo sa probinsya ng Agusan o Caraga region kung tawagin nga. Pero hindi pa rin natatapos itong mga akyatin na ito. Medyo mahaba pa rin at talaga namang paintan pa rin ang ating makina. Hindi natin alam na yun palang langis natin ay talagang medyo lumalapot na. Kala ko lang kasi nung i-check ko ay okay pa. Pero yun pala kumukunti na kaya tayo inabot ng overheat. Nakatapay din tayo ng mga
kalahating oras. Hindi pa rin natatapos yung napakahabang ahon dito mga ka-travelers. Para sa lahat ng mga dadaan dito at hindi kabisado ang lugar nito, mapa 3 wheels, mapa 4 wheels o ano man ang sasakyan, ang lugar po ito ay talagang dangerous at marami po talaga dito ang nadidisgrasya dahilan nga sa sigsag, matataas na mga ahonin, mataas at mahabang lusong. Kaya dapat lagi pong panigurado ang ating masasakyan, mapa 4 wheels man, mapa 3 wheels, 2 wheels, ano man yung ating daladala at sinasakyan. Pagkatapos po nating umahon ng napakahabang ahon, ay tayo po ay magsisimula na uling lubusong. Pag po dumaan kayo dito, lagi po nyo siguraduhin na ang inyong mga preno ay malakas, walang tagas. Kasi po, napakadami pong nadidisgrasya dito. Mapa truck, mapa 4 wheels, at mapa anumang sasakyan kapag hindi kondisyon, ay napakadelikado po sa mga daan na ito. Malamig na. Pagbukas ko ng tubig ko sa air cooler yan biglang kumanta yung parang yan yung water jet na merong samot na maliit at saka nila ngayon Parang extra. water tank tapos yung parang i-spray lang siya. Oy, maliit na maliit lang. Bang! Oo. Ano nangyari doon? Diretso. Yun ang problema pag uminit na, pero pag lumamig na ulit siya, malakas na ulit. Aba. Yun ang doon lamang yung karusa, kasi yung karusa, naka liquid gold. Time lang natin na tinikan sa mga ahon. Ganyera. Mabilis-bilis yung ahon niya. Sobrang taas. Dapat normal lang, natural lang talaga ako sa tao. Pamalayuan. Dapat dami naman ako sa gamit Wala ka. Ba't durog? Durog ang mga mukha. Tatay. Ayun. Nasipit port.
Butuan City mga ka-travelers. Butuan City. Yan yung airport, darling. Andito na nga po tayo sa Butuan City mga ka-travelers at hindi na tayo dumaan sa sentro ng Butuan. Dito na tayo nag-bypass, kumanan agad tayo dito sa Bangkasi. Pagdating dito sa may malaking patuyok-tuyok na palibot-libot na bilog malapit sa airport. At para hindi na tayo magdaan sa madaming traffic. At ayun, syempre sa ikalawang pagkakataon mga ka-travelers ay muling natungtungan uli at matatawid ni Chariot ito pong isa sa pinakamagandang tulay at malaking ilog dito po sa ating bansa. Ito yung Agusan River na matatagpuan dito sa Agusan del Norte dito sa Mindanao. At syempre hindi lang dyan, dumaan din yung ilog na yan sa Agusan del Sur at marami pang pinagmulan yan. Di ko na alam kung saan kaya hindi ko man nalangoy yung pinagmulan yan. Pero napakaganda talaga ng tulay na ito mga ka-travelers. Medyo malaki talaga tong ilog na ito mga travelers, yung Agusan River na ito. At sabi nga nila ay may mga buaya daw po dyan sa ilog na yan. Pero ang alam ko marami ding buaya kahit sa highway. Pero sigurado ako ibang buaya ang nasa highway mga travelers. Pero itong ilog na to, sabi talaga nila dati, ay merong mga crocodile. At dun sa taas nito, sa bandang Bunawan, nakuha si Lulong. Medyo mahaba din talaga itong tulay nito mga ka-travelers at medyo maganda rin talaga naman. At medyo agaw pansin din ang kanyang napakaganda at mataas na tore dito sa gitna ng tulay na humahawak sa magkabilang panig ng tulay na may mga tali ang bot o sa banang isi ang gagamit diha. At napansin ko lang na talagang sa pangalawang pagkakataong travel namin gamit si Chariot sa Mindanao ay marami talaga ang may pagmamalaking magagandang tanawin, lalo na mga karsada dito po sa lupain ng Pangako, the land of promise, the land of Mindanao. Talagang ang Mindanao ay land of promise, masagana, kagaya na lang ng mga palaya na yan, mga prutas sa iba't ibang dako at malalawak na kabundukan na punong-puno po ng mga natural resources na talaga namang kayamanan ng ating bansa. Sa haba ng aming paglalakbay mga ka-travelers, kanya-kanya na lang diskarte paano maalis ang inip at pagod. Kasi Josiah at si Mama Normie naglalaro ng kanilang magagandang mga ilong. At yung iba naman nating kasama, may nakatutulog, mayroong nakatungo, di ko alam kung anong ginagawa, mayroong nakahawak ng cellphone at tumingin pa talaga. Yung pala si Ate May, namamanga siguro siya kung anong nangyayari sa aming paglalakbay. Parang di siya makapaniwala na nasa Mindanao na naman kami gamit ang aming munting chariot. Travelers, Agusan na. Basta Agusan. Marami yung karsada oh. Biglang hindi pantay. Buti kung laging malalaki sa sakyan tumadaan, di ba? Walang mga warning device na hindi pantay yung karsada nila. Ito
sana kita yung mga karsada. Yung construction, walang tino. Tayo ang lalaki ng edges ng gilid. Ang tataas ng gilid. Kalahin mo yun doon, biglang nakatagilid na gano'n. Tagilid na yung lupa, nakatagilid pa yung karsada. Ang lalim pang gano'n. Maraming mga ano dito. Tayo. Bayugan City. Meron pa rin pala, dami pa pala. Kaya mga travelers, nakarating na tayo dito sa Bayugan City. Ayan, ang oras ay alas 12:15 na ng tanghali. Ay, saktong-sakto lang talaga. Hello! Ay, mga onme, mga onme. Ay, Hello! mayong to, mga onta. Ayun ito. Woo! Nakalis na sila. Wala pa. Ano ito ba? Yan. So, dito tayo sa pinakapamalakasan na vegetarian store dito, vegetarian canteen dito sa Bayugan City. Tara. Ayan guys, puro vegetarian yan lahat. Walang karne, walang meat yan, puro veggie lang yan. Veggie. Yan. Unmeat yan, puro veggie lang yan lahat, veggie. Kaya, kailangan natin sumunod ay kain naman. Ay, mayong godto. Palibre ta, palibre. Teko, meron ako si tanaw. Wag mo kita ko ba ang agari, magani udto yun. Kain muna kami, pipili muna kami ng pagkain dito. Saan mga ka-travelers, nandito na kami sa Bayugan. At syempre, ito'y vegetarian kainan po ito. Puro vegetarian ng lahat ng pagkain dito. Kaya dito kami kakain. Kaya kain na tayo. Napakamura ng mga pagkain dito. Nasa na si Mami? Wala pa. Wala? Dali, baka mo dali. Baka pa lang ito. Dali sa akin. So, kakain na muna kami guys ha. Malulubat na rin ako at full na rin ang aking cellphone. Kaya enjoy the meal. Kain tayong lahat. Bye-bye. Tindi pala sa tayaman.
natin na sobrang hirap na meron tayong kasabay na habal-habal. Sa part na yan, tumatagilid tayo, halos di tayo makabantay kasi tagilid yung karsada. Meron tayo umahon, tapos sobrang putik, wala tayong madaanan. And tayo ay hirap na hirap doon sa ating pag-akyat, ano. Ito mismo yung part na yon, mga ka-travelers. Okay. Napasabit na yung pa ako. Ganun pa din. So mga travelers, salamat sa Diyos, nakarating na tayo dito. Medyo malaki ng improvement ng kanilang karsada.